piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome po sa araw-araw na pagpapala. Muli ay magbubulay-bulay tayo at atin pong pag-usapan ang patungkol sa pag-alam sa kalooban ng Panginoon, knowing the will of God. Tayo po muna ay manalangin pansumandali. Aming Ama, sa araw na ito kami po ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kami po ay humihingi ng tulong at paggabay mo sa aming pagbubulay-bulay na ito upang higit po namin kayong makilala sa mas malalim na kaparaanan. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig, nakatunghay sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Tunay nga na nung makilala natin ang Panginoon ay na-bless tayo, di ba? Marami tayong naranasan na pagbabago sa buhay natin. Nag-improve ang buhay natin. Pero as we go on, ay tayo po ay patuloy na ini-encourage ng Panginoon na makilala siya sa mas malalim na kaparaanan. Sabi po ng Colossians chapter 1, verse 9 and 10. Sabi po dito, "So we have not stopped praying for you since we first heard about you." Ito po ay, si Pablo po ay kinakausap ang mga taga-Colossians, ano? At ito po ang kanyang panalangin. Sabi niya, "We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding." Yun po yung heart's desire ni Pablo, ano, na makilala pa ng mga taga-Colossians ang Panginoon, ang Diyos na buhay. At nais niya na makilala pa nila ang Diyos sa mas malalim na kaparaanan. Sabi niya nga, nabigyan sila ng wisdom. So, hindi lamang kaalaman, kundi karunungan, at pagkaunawa. Dahil ang knowledge po ay kaalaman. Yes, malalaman natin. Pero ang wisdom po ay ang pag-apply ng mga karunungang ito. At upang mai-apply po natin ng mas tama ang karunungan na natatanggap natin, ay napakahalaga na meron tayong malalim na pagkaunawa. Kaya napakahalaga po ng inyong pagtunghay sa araw-araw na pagpapala, ang pagdalo nyo po ng lingguhang gawain, yung Sunday celebration, yung pagdalo nyo po sa inyong care group. Kaya kung kayo po ay wala pang kinabibilangang care group, ini-encourage ko po kayo. Bakit po? Kasi sabi dito ni Pablo, ang kanyang panalangin ay magkaroon ng kaalaman sa kalooban ng Diyos ang mga taga-Colossians. At ang kahilingan niya, ang panalangin pa niya ay magkaroon ng hindi lamang kaalaman, kung hindi malalim na pagkaunawa sa mga kaalamang ito, sa mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin. At sabi niya, mai-apply ito ng may karunungan. Hindi lamang kaalaman, kundi may karunungan. Bakit po kaya ganun na lamang ang pagde-desire ni Pablo na ang mga taga-Colossians ay magkaroon ng wisdom and understanding so that they would know more of the will of God? Verse 10 po, basahin natin at naririto po ang mga nais ni Pablo para sa mga taga-Colossians. Ito po ay resulta ng pagkakakilala natin sa kalooban, pagkakaalam natin sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya po, verse 10, then, sinimulan niya sa then, ibig sabihin,
ang verse 10 po ay resulta ng verse 9. So ano yung verse 9? Sabi niya doon, we ask God to give you complete knowledge. So magkaroon sila ng kaalaman of the will of God and to give you spiritual wisdom and understanding. So kung may knowledge sa will of God and spiritual wisdom and understanding, then, so ibig sabihin, ito ang magiging resulta. Una po ay, the way you live will always honor and please the Lord. Marami sa atin, I believe, mas marami pa rin ang nais i-please ang Diyos. Nais natin na i-honor ang Diyos. Ano? At may i-honor daw natin siya if we know more of His will. If we have this wisdom and understanding about the will of God. So ito yung makakatulong sa atin para ma-honor natin at ma-please ang Panginoon. The way we live will always honor. So yung pamumuhay natin ay resulta ng pagkakakilala natin sa Diyos ng mas malalim. At dahil doon, ma-honor at ma-please ang Diyos. Magkakaroon tayo ng bagong buhay, change character, change attitude. Yan ay magiging bunga. Ano, yung mga magiging bunga lamang ng pagkakakilala natin sa Panginoon ng mas malalim. Pangalawa po ay, sabi po doon, tuloy po natin yung verse 10, ano? Sabi doon, then the way you live will always honor and praise the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. So ang buhay natin, hindi lamang makakapagbigay ng honor at kagalakan sa Panginoon, kundi magpo-produce din daw po ng good fruit. So ano-ano po ba? Una pong fruits dyan ay ang fruit of the Holy Spirit. Siyempre, magkakaroon tayo sa Galatians 5:22-23, malinaw po doon na sinabing, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. So magiging bunga nito sa buhay natin ang love. Yan. Kung tayo'y nahihirapang magmahal, ay magiging natural ang pagmamahal natin sa mga tao. Joy, peace, yan. Kung punong-puno po ng sadness ang heart natin, ng resentment, kung punong-puno yan ng galit, mapapalitan ng pag-ibig, mapapalitan ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pasensya. Yan, di ba? Magkakaroon daw tayo ng pasensya, tapos kindness and goodness. Chinek ko po yung kindness and goodness kasi parang sa atin parang pareho, almost similar. Although sabi po ni Google, yan. Sabi po ni Google ay it's almost the same, Kaya lang ang pagkakaiba daw po ay ang goodness generally means being honest and moral in your actions and thoughts. So, magiging daw po tayo, honest and morally upright. Yan, magiging morally upright tayo. Yun daw po ang goodness. Ang kindness naman ay pagiging generous, considerate, ayan, pleasant in nature. Yan, di ba? Yan, napakabait niyan. Kindness, mabait. Goodness, mabuti. Yan. So, pag goodness daw po ay morally upright, samantalang ang kindness ay pagiging generous at considerate. So, makikita natin ito daw po ay magiging natural na bunga ng buhay natin. Kapag nalalaman natin, unti-unti nating nakikilala sa mas malalim na kaparaanan ang Panginoon. Tuloy po natin, ano-ano pang bunga ang pwede nating mamunga sa buhay natin. Faithfulness, gentleness, control, self-control. Yan. So, magiging gentle tayo. Minsan, di ba, parang rough minsan. Yung tao rough. Tapos magugulat ko na lang,
hala, nagbago na siya. That's the good fruit na pamumunga sa buhay natin. Hindi lamang yun. Hindi lamang ang fruit of the Holy Spirit ang magiging resulta nito sa buhay natin. I believe we will have an improved life. Yung kulang-kulang natin, dahil matututunan natin kung paanong magkaroon ng sapat at sobra-sobra na biyaya, ay mararanasan na natin yun. Yung mag-i-improve ang buhay natin, makakaranas tayo ng mga miracles in life, ng provisions, magkakaroon ng peace and harmony sa family natin. These are all good fruits. These are all good things that will happen pag nakilala natin ng mas malalim na kaparaanan ng Panginoon. At ang pangatlo, sabi po doon, tuloy po natin yung verse 10, then the way you will live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, sabi doon, you will grow as you learn to know God better and better. Lalago tayo. Lalago tayo sa ating Christian life. At pag lumago po tayo, para po tayong mula sa bata, na nag-aaral lumakad, hindi pa niya kaya ang sarili niya, hanggang sa maging toddler, natutong magsalita, nag-aral, hanggang sa nag-mature into an adult. So, yun po yung pag-grow natin if we will know God better and better. So, kaya po napakahalaga that we continue to know God more. Paano po? Mag-devotion, manalangin, at syempre, tumunghay sa araw-araw na pagpapala, mag-join po tayo ng care group, makinig po tayo ng Sunday celebration, lahat po ng umattend ng trainings, yan. Lahat po ng pamamaraan kung paano natin higit pang makikilala ang Panginoon. Upang maranasan po natin ito, ma-honor daw natin at mapiplease ang Lord sa ating pamumuhay, magpo-produce tayo ng good fruit, and sabi dito, mag-grow tayo. Amen? So magpatuloy po tayo. At habang lumalago po tayo, ito po ang sigurado ako. Hindi po tayo papayag na hindi natin ipagkakalat ang kabutihan ng Diyos. Hindi tayo papayag na hindi natin masharean yung mga kaibigan natin na nawawalan din ng pag-asa. At maibabahagi natin sa kanila ang kagalakan, ang kapayapaan at ang pag-asang meron tayo kay Kristo. Amen? At habang ginagawa po natin yan, sabi po ng Matthew 28, sabi po doon, and lo, I am with you even to the end of age. So habang nagsishare daw po tayo, ay sasamahan tayo ng Panginoon wherever we go. Amen? So let's desire to grow more, know more of the will of God. Amen. God bless you po. Sige po, manalangin tayo. Ama, salamat po for reminding us kung gaano kahalaga ang makilala ka sa mas malalim na kaparaanan. Salamat po sa mga pangako mo. Salamat po sa magagandang mga pangako mo, Panginoon. At hayaan niyo po na patuloy naming mapagtiwalaan ang mga pangakong ito. Salamat po, Ama. Binibless ka po namin. Lord, binibless ko ang lahat ng nakatunghay. Salamat po sa buhay nila. Nagdedeklara ako ng kagalakan, kaligtasan, kapayapaan, kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Salamat po, O Diyos. We bless you and we honor you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hanggang sa muli po, magkita-kita tayo sa araw-araw na pagpapala. God bless you po. Naranasan